Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 216 hanggang 20C. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. May isang buwan pa bago magsimula ang Alliance Banquet. Umalis na si Francis sa kanyang liblib na paglilinang sa pagkakataong ito dahil naabot niya ang isang bottleneck sa bawat aspeto. Gayunpaman, sa ikalawang paglabas niya sa liblib na pagmumuni-muni, nakuha niya ang atensyon ng iba pang mga disipulo at mas mataas na ops ng clan. Hindi lang ito dahil kalahok si Francis sa Alliance Banquet, ngunit dahil din sa iba pang dahilan. Sa loob ng lugar ng isang elder. Guro, lumabas na si Francis. Ayon kay Roldan. Ang kidlat ay lumilitaw kung saan si Francis ay nasa liblib na pagmumuni-muni sa nakalipas na 2 buwan. Malaki ang pagkakataon na sinusubukan niyang maabot, kung hindi pa naabot, ang ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm. Pumunta ka at sabihin kaagad kina Balmond at Reka ang tungkol dito. Tumayo si Emerson Master habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa nakalipas na ilang buwan, si Francis ay naglilinang ng husto at siya ay masyadong mababa ang loob, isang malaking kaibahan sa kanyang dating kay-abangan. Tila, ang tunog ng kidlat at kulog ay maririnig mula sa gusali ni Francis. Marami ang nahulaan na sinusubukan ni Francis Fengzi na nangangahulugang baliw, na maabot ang pinakamataas na antas ng Lightning Wind Palm. Maliit na bilang lamang ng mga henyo ang nakapagsanay ng Lightning Wind Palm sa ika-6 na antas. Karamihan sa mga tao ay sumuko sa kalagitnaan o magiging baldado. May isang halimbawa ng isang henyo na nagsasanay sa Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas, ngunit siya ay natama ng kidlat. Ilang araw na ang nakalipas. Ang ilaw sa itaas ng tirahan ni Francis ay nawala. Nagtagumpay ba siya? Kung siya ay magtagumpay, siya ba ay tamaan ng kidlat? Ito ay isang napakahalagang tanong, lalo na para sa mga kalaban niya. Ang kakaiba ay ang unang elder ay nanatiling tahimik sa buong oras. Tiyak na may nangyayari para sa unang elder upang hindi mapigilan si Francis. Ang elder ng Emerson ay hindi naging retarded. Sa totoo lang, si Emerson Elder at ang Clan Master ay pumunta kay First Elder isang buwan na ang nakalipas para subukang pigilan si First Elder kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay isang core na disipulo at ang clan ay umaasa sa kanya sa Alliance Banquet. Ngunit umiling si First Elder, sinabi sa kanila na hindi niya ito mapigilan at nagpadala pa siya ng mga tao para protektahan si Francis. Bundok buwan ng langit. Sa loob ng Jade Palace. Nakalabas na si Francis sa pag-iisa. Sabihin sa kanya na makita ako kaagad. Sinabi ng Broken Moon Clan Master kina Rina at Sister Ryan. Guro, bakit mo siya pinapahalagahan? Curious na tanong ni Ate Ryan. Bagamat si Francis ay isang core na disipulo, siya ay isang disipulo lamang, at hindi rin siya ang disipulo ng Clan Master. May isang buwan pa bago ang Alliance Banquet. Ang mga Ancient Shrine Disciples ay magulo at ang tanging disipulo ni Francis na sanay sa mental energy sa clan. Ngumiti ang Broken Moon Clan Master. No wonder. Naintindihan naman agad ni Ate Ryan. Ang mga aksyon ng Clan Master ay para sa kapakanan ng clan. Kung hahayaan ni Francis na maramdaman ng mga disipulo kung ano ang magiging pakiramdam ng pag-atake ng mental na enerhiya bago ito at maghanap ng mga paraan upang harangan ito, magkakaroon sila ng mas mataas na pagkakataong manalo laban sa mga mula sa Ancient Shrine. Ang dahilan kung bakit agad na tinawag ng Clan Master si Francis ay dahil sa takot niya na si Francis ay muling pumasok sa pag-iisa. Kasabay nito, ang palasyo ng unang elder. Sa wakas ay lumabas na si Francis. Ang unang elder ay may pag-aalala pati na rin ang pag-asa sa kanyang mukha. Nagtagumpay ba si Francis o hindi? Nalampasan ba niya ang death cycle ng Lightning Wind Palm? Tawagan kaagad si Francis. Utos ng unang elder. Guro, nagpadala ang Clan Master ng mga tao para hanapin din si Brother Hanford. Sabi ni Marson. Sa puntong ito ng panahon. Ang paglabas ni Francis sa pag-iisa ay nakakuha ng atensyon ng buong clan. Ang nakababatang henerasyon ay interesado sa pagtaas ng lakas ni Francis. Ang nangungunang 2 core disciples, sina Marson at Balmond, ay hindi gaanong tumaas sa cultivation at naabot nila ang isang bottleneck.
Mahaba pa ang lalakbayin ni Balmond para maabot ang tuktok ng fifth sky. Nasa sixth sky pa rin si Marsden, ngunit hindi sapat ang ilang buwan para maabot niya ang tuktok ng sixth sky. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kailangan ni Marsden ng 2 hanggang 3 taon upang maabot ang seventh sky kahit man lang at maaari itong tumagal ng hanggang 10 taon ng higit pa. Maliban kung mayroon siyang talento na maihahambing sa Earth's spiritual body o maraming mapagkukunan, halos imposibleng maabot ang susunod na kalangitan sa loob ng ilang buwan. Bawat kalangitan sa Ascended Realm ay mas mahirap lampasan, ngunit mas malaki ang mga pagbabagong dulot nito. Sa kabilang banda, si Francis ay nasa fourth sky lamang, kaya mas marami siyang puwang para sa pagpapabuti. Sa ikalawang pag-alis niya sa pag-iisa, ang mga tao pagkatapos ay dumating ang mga tao upang batiin siya. Si Photon ang unang dumating, pagkatapos ay sina Myra, Asher, Zoren, Rochelle at ilang iba pang core disciples. Congratulations Brother Hanford para sa pagsasanay ng Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas. Tumawa si Roldan. Nang marinig ito, nagsimulang purihin ng iba pang mga disipulo si Francis. Karamihan sa mga tao ay binabati si Francis sa pagpasok, ngunit ang pagbanggit sa Lightning Wind Palm ay may ibang paraan. Ang isang maliit na Lightning Wind Palm ay hindi sapat para sa akin. Isinasaalang-alang kong palitan ito para sa isang mas mataas na antas ng kasanayan. Nag-isip si Francis at sinabi. Mayabang ang tono niya, pero walang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya. Nagtagumpay ba si Francis o hindi? Ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapalit nito sa ibang kasanayan? Bakit magpapalitan ng mga kasanayan si Francis? Maaaring nagtagumpay siya sa pag-abot sa ika-6 na antas, ngunit dahil masyadong mapanganib na gamitin ito, gusto niyang makipagpalitan. Ang mga ilaw ay kumislap sa mga mata ni Roldan. Napakalohikal ng kanyang iniisip. Ayon sa mga tala, kapag sinanay ng isa ang Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas, may mataas na posibilidad na tamaan ng kidlat. Hindi pa patay si Francis, ngunit ang pagsasabi na gusto niya ng isa pang kasanayan ay maaaring may nakatagong kahulugan. Malapit na. Dumating lahat sina Marsden, Rina, at Sister Ryan. Ang Clan Master at ang mga Elder ay may dapat talakayin kay Francis at sa makatuwid, nagpasya silang makipagkita sa kanya sa Central Hall. Okay. Tumango si Francis at sumama siya sa core disciple sa Central Hall. Central Hall. Ang Clan Master, unang Elder at Emerson Master ay nandoon lahat. Ang Broken Moon Clan Master ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang unang Elder ay walang ekspresyon, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Kumikislap ang mga mata ni Emerson Master habang nakatitig kay Francis. Hindi nagtagal ay sinabi na ng tatlo ang gusto nilang sabihin. Nagkaroon ng 2 puntos. Ang isa ay malinaw na ang Lightning Wind Palm. Ang pangalawa ay kailangan ng clan si Francis para magsagawa ng mental energy attack sa ilang core disciples. Para sa pangalawang punto, agad na sumang-ayon si Francis. Ilang tao ang nakikilahok sa Alliance Banquet sa oras na ito? Tanong ni Francis. 10. Sagot ng Clan Master. Naisip ni Francis na ang bilang ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ni First Elder, ayon sa mga patakaran, mayroong 3 nakareserbang lugar. Para sa iba pang mga lugar, ang bawat clan ay kailangang magbayad ng malaking halaga ng primal crystal na bato. Pagkatapos ng lahat, ang Alliance Banquet ay nagbibigay ng mga reward at ito ay mula sa 13 clans na pinagsama-sama. Naunawaan kaagad ni Francis. Ang Alliance Banquet ay isang yugto para sa mga elite ng clans at ito ay isang pagkakataon para sa kanila na mapabuti ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, kahit na mahal ang bawat lugar, babayaran pa rin ito ng 13 clans. Upang payagan ng 10 core na disipulo na lumahok, ang Broken Moon Clan ay nagbayad ng malaking halaga. Ngunit mas mataas ang ranggo ng clans ay may mas maraming pwesto dahil mayroon silang pera at kapangyarihan upang hayaang makilahok ang mas maraming disipulo. Ang Broken Moon Clan Master ay ngumiti at nagsabi, ang mga mula sa Ancient Shrine ay pawang mga elite at halos lahat ng kanilang mga disipulo ay maaaring maabot ang pinakamataas na 20. Sa makatuwid, ang ating mga disipulo ay tiyak na haharap sa kanila kung nais nating maabot ang pinakamataas na 20.
Mayroon din siyang karagdagang mga kinakailangan na kapag ginamit ni Francis ang kanyang mental energy attacks, hindi niya maaaring saktan ang mga core disciples na ito o mapahamak sila. Alam ng lahat na malakas ang pag-atake ng mental energy ni Francis at kahit ang mga nasa fifth sky ay hindi ito nagawang harangan. Walang problema. Ito ay nakasalalay sa kalooban ng bawat individual na maaaring magbigay ng 10 hanggang 100% na higit na pagtutol. Tumango si Francis bilang pagsang-ayon. Ito ang oras para tulungan ang clan at ang clan ay tiyak na magbibigay sa kanya ng mga reward, kabilang ang mga kontribusyon na puntos at primal crystal na bato bilang kapalit. Kung mas mataas ang katayuan ni Francis sa clan, mas maraming proteksyon ang matatanggap niya at si Lord Gaius pati na ang pamilya Hanford ay tatanggap ng mas mataas na pagtrato. Medyo pangit ang ekspresyon ng Emerson Master, ngunit agad itong napalitan ng isang matingkad na ngiti. Francis, kumusta ang iyong lightning wind palm? Malamang, kapag ang isa ay umabot sa pinakamataas na antas, ang sinumang nasa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin at ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangang maging maingat. Sa wakas ay tinanong ni Emerson Master kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Tumalo ng puso ng lahat nang marinig nila na ang sinumang nasa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin, ang lightning wind palm na ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga core na disipulo ay maingat na tumingin kay Francis, Insane Hanford. Ang Francis ay ang titulong ibinigay kay Francis ng mga miyembro ng Broken Moon Clan. Ito ay dahil ang kanyang pangalan ay orihinal na Mai Feng, at sinanay niya ang Lightning Wind Palm. Halos walang nang-ahas na saktan siya sa clan. Maaari ba talaga niyang sinanay ang Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas? Tumalo ng puso ng lahat. Maging ang clan master at elder ay curious. Ang mga disipulong ito ay talagang nagsanay nito sa pinakamataas na antas. Sagot ni Francis. Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa loob ng bulwagan. Roldan, Balmond and Co. Kumilos na parang tinamaan. Francis, palagi ka bang nasa panganib? Tanong ni First Elder. Ipinaliwanag ni Francis, sa pamamagitan ng aking pagiging perpekto, ang panganib ng kasanayan ay ibinaba, ngunit ang kapangyarihan nito ay maihahambing lamang sa pinakamataas na antas ng isang high tier na mortal na kasanayan. Kapag ang isang high tier na mortal skill ay sinanay sa pinakamataas na antas, ang kapangyarihan ay nakakatakot, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa lightning. Kung gayon, may posibilidad bang ipatawag ang Nine Clouds Lightning? Matamang pinagmamasdan siya ng mga mata ni Emerson Master. Ayon kay Francis, kahit na nakakatakot ang Lightning Wind Palm, hindi pa ito halimaw. Oo. Sagot ni Francis. Totoo naman. Huminga ng malamig ang lahat. Maging ang clan master at ang mga elder ay naantig. Siyempre, anumang kapangyarihan na lumampas sa mga limitasyon ng isang tao ay may mga paghihigpit at isang mabigat na presyo. Nagpatuloy si Francis. Mga paghihigpit at mabigat na presyo. Sinabi ni Emerson Elder na gaya ng iniisip ko sa kanyang puso nang marinig niya ito. Upang matawag ang kidlat, ito ay dapat sa isang maulap o mabagyong araw. Mayroong 50% posibilidad na matawag ang kidlat sa isang maulap na araw at 100% na pagkakataon sa isang maulap na araw. Ito ang mga kinakailangan. Saglit na huminto, nagpatuloy si Francis, kapag natawag ko ang kidlat at ipinatawag ang kapangyarihan na 10 beses na mas malakas kaysa sa akin, ang anumang pag-iral sa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin at ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring masugitan ng husto. Siyempre, bilang presyo, may 50% na posibilidad na mamatay ako. Kung mas malakas ang kidlat ay nangangahulugan na mas mataas ang posibilidad na ako. 217. Nang marinig ang paliwanag ni Francis, lahat ng tao sa bulwagan ay huminga ng malamig. Totoong maaaring ipatawag ng ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm ang Nine Clouds Lightning. Ang pagpatay na hakbang na ito ay nakakatakot at anumang pag-iral sa ilalim ng True Spirit Realm ay agad na papatayin. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangang mag-ingat kung hindi ay maaari silang masugitan ng husto. Sa puntong ito, lahat ng core disciples at maging ang Emerson Master ay nag-iingat kay Francis. Kapag sina Roldan at Co. naskan kay Francis, nakaramdam sila ng labis na kaba.
Bagamat magbabayad si Francis ng mabigat na halaga para ipatawag ang kidlat at may 50% na pagkakataong mapatay, sino ang mangangahas na maliitin ang baliw na bastard na iyon? Ubo-ubo, ang ating pag-uusap tungkol sa Lightning Wind Palm ay nagtatapos dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay magbubunyag ng mga sikreto ni Francis. Pinawi ng boses ng unang elder ang tensyon sa bulwagan. Ang unang elder lang ang nakakaalam na niloloko sila ni Francis. Sa pamamagitan ng mga pagpapahusay ni Francis, hindi matawag ng ika-6 na antas ang Nine Clouds Lightning. Ngunit kahit na hindi nito kayang tawagan ang kidlat, sa bawat iba pang aspeto, ito ay mas malakas at ang panganib na dulot nito ay napakababa. Bilang mas perpekto sa kasanayang ito, paano isa sa panganib ni Francis ang kanyang buhay sa posibilidad at swerte? Sa orihinal, kahit na hindi ipatawag ng isa ang Nine Clouds Lightning, maaaring bumaba pa rin ang kidlat sa isang umuulan na araw o bagyo. Ngayon, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at ang pagsasanib ng Lightning Inheritance, ang Lightning Wind Palm ay naging kompleto. Ginamit ni Francis ang curiosity ng lahat at ang orihinal na Lightning Wind Palm para takutin ang lahat. Maging ang Emerson Master ay naniwala sa karamihan nito. Naniwala si Roldan dito nang walang pag-aalinlangan at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Francis sa paghahanap ng mas mahusay na kasanayan. Si Francis ay naging isang ipinagbabawal na pag-iral. Para siyang may time bomb sa kanya. Sino ang maglalakas loob na sakta ng baliw na bastos na ito? Maging ang Emerson Master ay magiging maingat kung susubukan niyang patayin si Francis ng palihim. Bagamat mukhang high-key ang mga kilos ni Francis, ang ginawa lang niya ay magbukas ng pansamantalang payong na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para mag-mature. Sa mga susunod na araw, sinimulan ni Francis na gamitin ang kanyang mental energy skills laban sa core disciples tulad ng tinalakay sa Clan Master. Ang dahilan kung bakit pumayag si Francis ay hindi lang dahil sa mga reward na inaalok ng clan. Ang iba pang dahilan ay kulang siya sa karanasan sa pakikipaglaban sa mental energy. Ngayon ang mga core disciples na ito ay handang maging live na target, halatang hindi sila tinanggihan ni Francis. Una siyang nagsimula kay Marcian. Ayon sa kasunduan na ginawa sa clan, nauna ang 5 nangungunang. Ang kalooban, karanasan at estado ng puso ni Marcian ay lahat ay napakataas. Ang mga taong ito ay may malakas na pagtutol laban sa mga pag-atake ng tunog ng enerhiya ng kaisipan at ang paglilinang ng huli ay mas mataas kaysa kay Francis. Si Francis ay handang tumulong kay Marcian. Una, iisa ang master ng dalawa at hindi sila magkaaway. Pangalawa, napakalakas niya kaya hindi na kailangang mag-ingat si Francis. Kung ito ay isang taong may mahinang kalooban, si Francis ay maaaring malubhang masaktan sila ng hindi sinasadya. Bahagyang napabulala si Francis at ginamit muna niya ang kanyang mental energy sound attack. Ang pag-ataking ito ay magdudulot ng pinsala sa mga organo sa pamamagitan ng mga vibrations ng tunog at ito ang pag-atake na pinakapamilyar ni Francis. Sa pagharap sa mental energy sound attack, bahagyang nanginig ang makapangyarihang figure ni Marcian. Ang katotohanan na siya ay nakabantay ay nagbigay daan sa kanya upang harangan ang pag-atake. Brother Marcian, mag-ingat ka. 50% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko noon. Bahagyang ngumiti si Francis. 60%. 70%. 80%. Nang gamitin ni Francis ang 80 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan, naramdaman ni Marcian ang kanyang estado ng puso at dugo na bahagyang nanginginig. Brother Hanford, ang mental energy sound attack mo ay maaaring makapinsala sa akin kung ito ay isang sneak attack. Si Marcian ay may tame time na ekspresyon. Siya si Marcian. Kung ito ay isang tao bukod sa kanya o Balmond, malamang na sila ay agad na mapatay sa pamamagitan ng isang tunog na pag-atake. Ang mas nakakatakot ay ang paglipat ni Francis ay isang pag-atake sa lugar. Ito ay dahil ito ay isang pag-atake sa lugar na nalampasan ni Francis sa ikalawang yugto ng Floating Crest Trial. Ang hindi alam ni Marcian na kahit na ginamit ni Francis ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake ng tunog ng enerhiya ng pag-iisip, pinagsama-sama lang niya ang 20 hanggang 30% ng mga insight na nakuha niya mula sa Lightning Inheritance dito.
Nangangahulugan din ito na kung ganap na pinagsama ni Francis ang mga insight na nakuha niya mula sa Lightning Inheritance sa Mental Energy Sound Attack, ang kapangyarihan ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 50%. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, maaaring masugitan si Marcin kahit na siya ay nagbabantay. Ang unang mental energy attack ni Francis ay ang kanyang forte mental energy sound attack. Sa pagharap sa pag-atake ng ilang beses, tumaas ang pagtutol ni Marcin. Ang ikalawang round pagguho. Walang taong walang kapintasan. Lahat ng tao ay may kapintasan sa kanilang mga puso. Kung ang isang tao ay walang mga kapintasan, kung gayon sila ay magiging isang santo ngunit ang mga santo ay umiiral lamang sa mga alamat. Ang ibig sabihin ng Erosion ay sinusubukang alisin ang mga kapintasan sa puso ng kalaban. Ang mga natama ng kasanayang ito ay maaaring mawala ang kanilang katwiran at kung ito ay seryoso, ang kanilang enerhiya sa pag-iisip ay maaaring gumuho. Sinubukan ni Francis na sirain ang puso ni Marcin, ngunit ang epekto ay hindi halata. Ngunit may isang pagkakataon na nagtagumpay si Francis sa paglusot sa depensa ni Marcin. Nakakuyom ang mga kamao ng huli at nagawa niyang ipitin ang mga ngipin, walang makakaagaw sa akin ng titulong head disciple. Balmond, Francis, malayo ka pa. Paano ito posible? Siyempre, nabawi ni Marcin ang kanyang kamalayan sa kalahating oras ng paghinga, ngunit ang kalahating oras ng paghinga ay sapat na upang magpasya sa isang labanan. Brother Francis, ako lang. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Marcin. Tumawa si Francis at sinabing, ayos lang, walang perpekto. Lahat ay may kanya-kanyang kapintasan. Hindi na siya tinanong ni Marcin. Sa pagharap kay Francis, na sinusubukang sirain ang kanyang puso, ang paglaban ni Marcin laban dito ay naging mas malakas din. Ang ikatlong pag-ikot ng pag-atake ng enerhiya ng kaisipan, mga ilusyon ng enerhiya ng kaisipan. Ang landas ng mga ilusyon ay napakalalim at maaari itong magamit sa maraming aspeto, tulad ng mga kasanayan sa paggalaw o mga array ng ilusyon. Ang ilusyon ng isip ni Francis ay ang kombinasyon ng illusion fish picture at ng heart controlling technique. Brother Marcin. Nagsisimula na ako. Ang boses ni Francis ay tila naglalaman ng pain at pangakit at kakaibang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa pangalawang pagkakataon na ang tingin ni Marcin ay nagtama sa mata ni Francis, ang kanyang ekspresyon ay nagpupumiglas ng isang segundo bago bumalik sa normal. Napakalakas ng mga pag-atake ng ilusyon. Bahagyang nagulat si Marcin. Ang kapangyarihan mula sa mga ilusyon sa isip ni Francis ay naglalaman ng mga insight na nakuha mula sa illusion fish picture. Napakalalim ng illusion fish picture at minsang sinabi ng matandang si Zhang na kung naintindihan niya ng buo ang illusion fish picture, wala siyang karapatang maging guro niya. Ngayon, halos lahat ng ito ay natutunan na ni Francis at ang kanyang mga ilusyon sa pag-iisip ay napakalakas. Hehe. 30 hanggang 40% lang ang ginamit ko na power noon. Bahagyang tumawa si Francis habang gumagamit siya ng isa pang ilusyon sa pag-iisip. Ang mga ilusyon sa pag-iisip ay nahahati sa dalawang uri. Ang una ay ang mga pag-atake ng ilusyon sa pag-iisip at ang nakahod na figure na nakilala ni Francis noong gabing iyon ay may ganitong uri. Ang pangalawang uri ay pagkalito ng ilusyon sa isip. Ang lakas ni Francis ay ang pangalawang uri at pinagsama sa illusion fish picture, maaari niyang gawing pansamantalang ilusyon ang kalaban. Nang gumamit si Francis ng 60 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan, si Marcin ay natulala na at bawat pagkataranta ay tatagal ng kalahating hininga hanggang sa 2 paghinga sa maximum. Makalipas ang 2 araw. Ang pagsasanay ni Marcin kasama si Francis ay natapos na. Nakita lang ng lahat si Marcin na lumabas na walang kaluluwa. Susunod. Balmond, Rina, Reka at kasamahan. Naging live test subject ni Francis. Sa sorpresa ni Francis, napagtanto niya na ang paglaban ni Balmond sa mental energy ay bahagyang mas malakas kaysa kay Marcin at ito ay dahil sa Darkwater Inheritance. Hindi lang malakas sa physical defense si Balmond, napabuti din ng kanyang Darkwater Inheritance ang kanyang mental energy defense. Sa 2 araw na pagsasanay, umalis din si Balmond, talunan at pagod. Ang pangatlong tao ay si Rina. Katamtaman ng performance ni Rina. Noong ginamit niya ang Erosion attack, nagulat si Francis sa performance ni Rina.
Gusto ko si Brother Francis. Ate, huwag mong sabihin kahit kanino. Pulang dugo ang mukha ni Rina habang mapilit niyang sinabi. Ang buong proseso ay tumagal ng ilang paghinga. Si Francis ay kumilos na parang walang nangyari, ngunit nagbigay siya ng mga payo kay Rina kung ano ang gagawin. Makalipas ang 10 araw. Ang 9 na pangunahing disipulo ay lumabas sa kinaroroonan ni Francis. Sina Marson, Balmond at Rina ay may higit na kahalagahan na ibinigay sa kanila. Ang iba naman, natapos sila sa loob ng 1 araw at kalahati. Siyempre, ang mga may magandang relasyon kay Francis, tulad ni Fulton, ay espesyal na inaalagaan. Mula sa sandaling ito, kinokontrol ni Francis ang mga bahid ng puso ng bawat core na disipulo at kilala niya ang iba nilang mukha. Mula noon, si Francis ay naging isang buhay na sa tingin ng lahat ay ipinagbabawal na hamanin. Ang mga core na disipulo ay hindi mapalagay kapag may binanggit si Francis. Pagkatapos ng pagsasanay, natanggap ni Francis ang gantimpala ng clan na naglalaman ng 1,000 mababang gradong primal na kristal na bato, mga kontribusyon na puntos, espiritual na table task, armas, at iba pang mapagkukunan. Si Francis ay lubos na nasisiyahan. Sa nakalipas na 10 araw, naging mas swabe siya sa paggamit ng kanyang mental energy at tumaas ang kanyang lakas. Para sa susunod na yugto, ang mga core na disipulo ay higit sa lahat ay nasa pag-iisa, sinusubukang lampasan ang kanilang mga bottleneck. Gayunpaman, 20 araw na lang ang natitira at malinaw na hindi sila makakalusot sa maikling panahon na ito, lalo na para sa mga core na disipulo sa 5th sky o mas mataas. Sa puntong ito, nahaharap si Francis sa parehong problema. Naabot na niya ang limitasyon sa bawat aspeto. Napakahirap na makalusot sa anumang bagay. Mayroon pa akong distansya para talunin ang lahat sa pamamagitan ng aking 5th sky cultivation. Lalo na kapag ang 4 na bituin ay mas malakas kaysa sa isa't isa. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Ano ang dapat niyang gamitin ang natitirang oras? Maaari niyang ibukod ang pagpasok sa liblib na pagmumuni-muni. Ang patuloy na pag-iisa ay nagtulala ng epekto. Pagkatapos, mayroon na lamang isang paraan upang madagdagan ang kanyang lakas. 218. Simple lang ang sagot. Labanan. Sa nakalipas na ilang buwan, si Francis ay nag-iisa at ang bawat aspetong sinasanay niya ay umabot sa bottleneck. Sa pamamagitan lamang ng tunay na labanan ay mapipiga ang kanyang potensyal. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang lakas ng lahat sa Floating Crest Trial. Siyempre, 20 araw na lang ang natitira at hindi magagarantiyahan ni Francis na ang labanan ay magbibigay sa kanya ng mga tagumpay. Ngunit ang isang punto ay tiyak kung siya ay nanatili sa pag-iisa, mayroong halos 0% na posibilidad ng kanyang lakas na tumaas ng mabilis. Sa makatuwid, pinili ni Francis na lumabas at makipaglaban. Hindi lang si Francis ang nag-isip nito. Si Balmond at Fulton ay umalis na sa clan para lumabas at lumaban. Pumunta si Francis para magmisyon mula sa clan. Ang layunin ay patayin ang 4 na two-headed silver-crowned birds. Ang kahirapan ng misyong ito ay nirerango sa pagitan ng 6 at 7 bituin. Karaniwan, 3 cultivator sa 6th sky ang kakailanganin para magkaroon ng mataas na pagkakataon na magtagumpay. Ang two-headed silver-crowned bird ay isang lumilipad na nilalang na may 2 ulo at kaya nitong talunin ang mga normal na magsasaka sa 6th sky. Tiyak na hindi papayagan ng clan ang mga normal na disipulo, na gustong tanggapin ito, na pumunta. Ngunit kung isa sa alang-alang na ito ay si Francis, pumayag si Vice Headley. Mula sa kanyang pananaw, kahit na hindi magawa ni Francis ang misyon, mayroon pa rin siyang kakayahang umatras ng hindi nasaktan. Higit pa rito, si Francis ay isang maalamat na mamamana at siya ay angkop para sa gawain. Oo, ang misyon na itinakda mo noon ay halos natapos na at ang mga pangunahing kristal na bato ay halos maubos na. Paalala ni Vice Headley. Napakabilis. Bahagyang nagulat si Francis dahil nagbigay siya ng daan-daang libong substandard na primal crystal na mga bato para sa misyon na ito. Matapos matanggap ang mga materyales, 70% ng mga primal crystal na bato sa loob ng interspatial bracelet ni Francis ay nawala. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon upang ipakita ang kanyang kawalang kasiyahan.
Nakipagkasundo si Francis sa maliit na pasang magnanakaw na bibigyan niya ito ng 200 substandard na primal crystal na bato bilang pagkain ng pusa. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi hawakan ang mga item sa interspatial na pulsares bilang kapalit. Ngunit sa 70% ng mga pangunahing kristal na bato ay nawala, ang maliit na pusa ay hindi nakayanan. Sa normal na mga pangyayari, hindi dapat masyadong mababa ang pera ni Francis dahil marami siyang natamo mula sa paglilitis, ngunit gumastos siya ng malaking bahagi sa pangangalap ng mga mapagkukunan para sa Yin Shadow Cloak. Maraming mga mapagkukunan ay nagkakahalaga ng isang lungsod at ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa mga mortal na armas. Higit pa rito, dahil ito ay isang paghahanap na misyon, ang mga gantimpala ay mas malaki. Bukod doon, binigyan ni Francis sina Vince at Gover ng maraming mapagkukunan. Ngayon, si Francis ay mayroon lamang 1,000 primal crystal na bato na nagkakahalaga ng 100,000 substandard na primal crystal na mga bato ang natitira. Upang makakuha, dapat matalo. Inalagaan ni Francis ang mga mapagkukunan at hindi niya pinagsisihan ang desisyong ito. Ang Yin Shadow Cloak ay isang inheritance item na maaaring lumaki kasama ng may-ari. Kung ito ay maayos, ang kapangyarihan nito ay tataas sa ibang antas. Tara na. Pagkatapos gawin ni Francis ang misyon, umalis siya kaagad sa clan at nagtungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Ang pangunahing focus niya ay labanan at hindi ang misyon. Kahit na hindi niya makumplito ang misyon, ang kailangan lang niyang bayaran bilang kabayaran ay ilang kontribusyon na puntos na wala sa kanya. Saang direksyon tayo dapat tumungo? Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata. Ang Sky Cloud Forest ay sumasaklaw sa 13 bansa at may mga lugar na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi nang ahas na pasukin. Meow meow. Lumitaw ang munting pasang magnanakaw at nagluwa ito ng sinaunang barya. Ang sinaunang barya ay pumitik sa himpapawid bago dumaong sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Inabot ng huli at itinutok nito ang paa sa isang direksyon. Mabuti. Tumungo si Francis sa direksyon na itinuro ng pusa. Habang nasa daan, may narinig na hiyawan mula sa isang agila, dahilan upang matakot sa takot ang mga kalapit na nakamamatay na hayop. Tumangala si Francis at nakita niya ang isang golden feathered eagle na lumilipad sa hangin at nagradiated ito ng aura na nasa fourth sky. Ito ay isang lumilipad na yaw-beast na angkop na buhatin siya. Bumaba ka na. Ang boses ni Francis ay napakaakit at dinala ito sa pamamagitan ng mental energy. Ang golden feathered eagle, na may pakpak na 4 hanggang 5 talampakan, ay malumanay na dumaong sa lupa at ito ay kumilos ng napakasunurin. Tumango si Francis at umupo siya sa likod ng agila. Ang kanyang pangunawa sa heart controlling technique ay hindi mas mahina kaysa sa nakatalukbong na figure ngayon at ang pagkontrol sa isang ibon ay simple. Dinala ng golden feathered eagle ang tao at pusa patungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Makalipas ang 1 oras. Isang maliit na sapa sa isang canyon ang lumitaw. Dito. Sigurado si Francis na ito ang Blood Python Canyon na napuntahan niya noon. Dito pinatay ni Rina at ng ilang disipulo ang Asher Hyena, na nagbigay daan kay Francis na makatakas. Pagdating muli dito, isa pang high-tier deadly beast ang sumakop sa Blood Python Canyon at mas malakas pa ito kaysa sa Asher Hyena. Ngunit ang golden feathered eagle na sinakyan ni Francis ay isang yaw beast at isang lord-tier beast sa mga mata ng mga mortal, na naging dahilan upang manginig sa takot ang high-tier deadly beast. Hindi mapigilang mapabuntong hininga si Francis, 1 taon na ang nakalipas ay hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang buhay at ngayon, ang mga high-tier deadly beast ay parang malanggam sa kanyang mga mata. Hindi pinapansin ng high-tier deadly beast, pinabagal ni Francis ang golden feathered eagle ng kaunti at ayon sa direksyon ng maliit na magnanakaw na pusa, malinaw ang destinasyon. Ilang sandali pa, biglang nagdilim ang kagubatan sa unahan at may kakaibang aura sa hangin. Sa madilim na kagubatan, ang paminsan-minsang halimaw ay tumatalon. Tumingin si Francis mula sa itaas at nagpadala siya ng mental energy sound attack na pumatay sa mas mahihinang mga hayop kahit na mayroon silang malakas na depensa. Ang mas malalim na pagpunta ni Francis sa kagubatan, mas malakas ang resistensya at nakakaramdam siya ng hindi mapakali na mga aura mula sa malayo.
Tiyak na ang kalaliman ng madilim na kagubatan ay tiyak na mayroong Yao Beast sa 7th Sky o mas mataas dahil ang antas lamang na iyon ang magbabante kay Francis. Meow meow. Inilabas muli ng pusa ang sinaunang barya at kinumpirma ang direksyon. Tumango si Francis, pinakawalan niya ang agila at pagkatapos ay kinuha ang Yin Shadow upang takpan ang kanyang aura. Sa ilalim ng takip ng kanyang Yin Shadow Cloak, hindi naramdaman ng mas malalakas na hayop ang pag-iral ni Francis. Lalong lumakas ang mga aura mula sa kailaliman ng kagubatan at halos lahat sila ay nasa 5th Sky o mas mataas. Nagdududa si Francis kung ito ang punong tanggapan ng mga Yao Beast o hindi. Sa daan, nakapasok si Francis sa mga teritoryo ng ilang Yao Beast sa 7th Sky. Bagamat mayroon siyang Yin Shadow Cloak, ang mga hayop ay tumingin pa rin sa paligid ng maingat, na parang may naramdaman sila. Sigurado si Francis na may kakayahan siyang lumaban sa mga beast ng 7th Sky, mayroong walang limitasyong malalakas na Yao Beasts dito at kapag napalibutan na nila ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm, papatayin nila sila. Sa wakas ay dumaan si Francis sa pinakamapanganib na lugar pagkatapos ng ilang mahabang oras. Sa daan, nadaanan niya ang hindi bababa sa 20 Yao Beast sa 7th Sky at mayroon pang ang nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang kanilang nakakatakot na aura ay humadlang sa paghinga ni Francis. Ang mga nasa kalahating totoong espiritong kaharian ay nalampasan ang mga normal na hayop sa 7th Sky. Naging maulap ang madilim na kagubatan sa mga oras na ito, na para bang may agwat sa pagitan ng dalawang lugar. Pumasok si Francis sa maulap na madilim na kagubatan at agad siyang nawalan ng direksyon at nagulo ang kanyang sentido. Hindi nakakagulat na walang anumang mga palatandaan ng buhay dito. Ang lupa sa ibaba ng mga paa ni Francis ay naglalaman ng mga buto at ang nakakatakot na hangin ay naging sanhi ng paglamig ng kanyang puso. Ang mga normal na magsasaka ay tiyak na mamamatay dito, kahit na sila ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Huminga ng malalim si Francis. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kaliwang mata na nakakakita sa maulap na hangin. Higit pa rito, ang kanyang forte ay mga ilusyon sa pag-iisip at ang ilusyon dito ay halos walang epekto sa kanya. Basag! Basag! Nilakad ni Francis ang mga hubad na buto at ang hangin ng kamatayan sa paligid niya ay gagawing hindi makahinga ang mga magsasaka sa 7th Sky. Isang lamig at panganib ang bumalot kay Francis. Parang may misteryosong enerhiya na gustong pumasok sa kanyang katawan. Ang maliit na paws ang magnanakaw sa balikat ni Francis ay maingat na tumingin sa paligid. Inalis ni Francis ang kanyang eye patch at isang Asher na liwanag ang kumislap sa kanyang kaliwang mata na kumislap ng Asher, na naging dahilan upang ang panganib na pakiramdam ay agad na nawala ng higit sa kalahati. Pinahusay ang kanyang kaliwang mata sa maximum, sa wakas ay nakita ni Francis ang sitwasyon ng malinaw. Sa kailaliman ng maulap na madilim na kagubatan ay may 100 o higit pang mga nicho at bawat libingan ay kasing laki ng isang maliit na palasyo, na umaabot sa taas na 10 metro. Ang mga libingan ay nabuo ng isang bilog at ang lupa sa gitna ay gawa sa isang espesyal na materyal na pilak na kristal, na hindi man lang makita ng kaliwang mata ni Francis. Sa gitna ng pilak na kristal na parang, mayroong isang batong altar, na may kakaibang hanay ng mga linya dito. At sa tabi ng altar, may maliit na kwarto. Isang maulap na madilim na kagubatan, lupang puno ng puting buto, libingan pagkatapos ng libingan, pilak na kristal na bukid, isang misteryosong altar. Huminga ng malalim si Francis at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil sa excitement o takot. Karaniwan, ang mga cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm o kahit na ang True Spirit Realm ay hindi makakalakad ng ganito kalayo dahil mawawalan sila ng pakiramdam sa mahiwagang ulap. Ngunit nagtagumpay si Francis sa tulong ng kanyang kaliwang mata. Sa puntong ito ng panahon, may 100 o higit pang talampakan ang pagitan ni Francis at ng mga libingan at bawat hakbang na gagawin niya ay higit siyang hindi mapalagay. Biglang nanginig ang mga puting buto sa kanyang harapan. 2 o 3 kalansay na hugis tao na may kumikinang na berdeng nagninangas na mga mata ay may hawak na mga sandata na gawa sa buto habang gumagapang sila palabas ng lupa.
Ang tatlong hugis ng tao na skeleton ay naglagay ng mahinang presyon kay Francis, ibig sabihin, mayroon silang lakas na maihahambing sa hindi bababa sa sixth sky. Higit pa rito, maaaring mayroong higit pa sa pagtatago. Pasulong o babalik. Bago makapagpasya si Francis ng anuman, ang tatlong hugis ng tao na kalansay ay bumangga ngunit mabilis patungo kay Francis. 219. Bawat isa sa tatlong kalansay na ito ay may lakas na maihahambing sa mga disipulo na maaaring dumalo sa three-clan party. Sa pagharap sa mga pag-atake nilang tatlo, maging si Francis ay napaatras ng ilang hakbang. Shua. Tatlong bone sword ang tumama kay Francis na agad na sumire sa anyo ng huli. Shoo! Nagkidlat sa hangin at may lumitaw na figure ay ilang yarda ang layo. Ito ay isang kasanayang nilikha ni Francis. Ginamit ng Illusion Lightning Arc Step, ang Illusion Fish Picture bilang pundasyon habang pinagsama ang Lightning Inheritance dito. Hindi nangahas si Francis na gamitin ang skill na ito sa three-clan party dahil hindi pa niya ito na-practice ng sapat ngunit makalipas ang ilang buwan, ang kanyang Illusion Fish Lightning Arc Step ay naperpekto na. Tatlong kalansay na maihahambing sa sixth sky ay hindi man lang mahawakan ang mga damit ni Francis. Kidlat hangin palm. Ang mga arko ng kidlat ay namuo sa palad ni Francis at naging sanhi ng paglitaw ng tunog ng kulog. Boom crack. Ang tatlong tao na parang kalansay ay agad na napaatras. Ang kalansay sa harap ay agad na naging itim na alikabok habang ang dalawa pa ay nagkahiwa-hiwalay. Napakalakas. Tumingin si Francis sa kanyang palad ng may kagalakan. Ang ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm ay talagang nakakatakot, halos agad itong pumatay ng tatlong skeleton na maihahambing sa sixth sky. Sa misteryosong sonang ito, hindi na kailangang itago ni Francis ang kanyang Lightning Inheritance. Ang iba pang dalawang kalansay ay lahat ay nasaroon ng anyo at ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, naghagi sa mga arko ng kidlat patungo sa kanila. Crack. Ang dalawang tao na parang kalansay ay nagkapira-piraso. Nagpakawala ng hininga si Francis. Bagamat ang tatlong kalansay ay tila malakas, ito ay tila ganap na sinalungat ng kanyang Lightning Wind Palm. Ang pagpatay sa tatlong nilalang na maihahambing sa sixth sky ay medyo pinalaki. Kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, mapatay kaya ni Francis ang tatlong Martian sa isang palad. Malinaw, sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ito ay napaka-imposible. Pagkatapos patayin ang tatlong kalansay, nagpatuloy si Francis. May 100 yarda pa bago ang mga libingan at dahil nakabantay si Francis, binigyan niya ng pansin ang mga layer ng puting buto sa ibaba. Clack. Ang mga puting buto sa lupa ay nagsimulang gumalaw muli at ang mga kalansay ng tao ay nagsimulang tumaas. Mamatay. Bago sila ganap na lumitaw, ginamit ni Francis ang kanyang Lightning Wind Palm at pinatay sila ng sunod-sunod. Ang kanyang husay sa paggalaw ay ang Illusion Fish Lightning Arc Step na nagiging sanhi ng mga arko ng kidlat na kumikislap sa hangin tuwing siya ay gumagalaw. Kahit na 3 o 4 na kalansay ng tao ang lumitaw ng sabay-sabay, pinatay sila ni Francis bago sila bumangon. Para siyang naglalaro ng hampas ng nunal, tuwing may lalabas ay tatamaan niya ito. Ginawa itong parang madali ni Francis ngunit kung isa pa itong cultivator sa fifth sky, mahihirapan sila. Kung tutuusin, ang bilis ni Francis ay napakabilis at ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm ay nagwawasak. Ang isang palad ay maaaring agad na pumatay ng isang kalansay. Unti-unti siyang umuusad patungo sa puntod. 100 yarda. 90 yards. 80 yards. Papalapit ng papalapit ang figure ni Francis habang pinagmamasdan niya ang kalapit na paligid. Ang lakas ng mga skeleton na tumataas ngayon ay higit sa lahat ay nasa 5th o 6th sky ngunit minsan, 10 sa kanila ay lilito ng sabay-sabay ngunit sa kabutihang palad ang Illusion Fish Lightning Arc Step ni Francis ay napakabilis at ang mga skeleton ay hindi man lang nahawakan ang kanyang damit. Matapos makapasok sa 50 yarda na radius, nakilala ni Francis ang isang kalansay ng tao na maihahambing sa 7th sky. Ang kalansay ng tao na ito ay 2 hanggang 3 yarda ang taas at may hawak na makapal na sibat na gawa sa buto. Nang iwagayway nito ang sibat, isang radius na 10 yarda ang nababalot ng itim na hangin. Nakaramdam si Francis ng kaguluhan sa oras na ito.
Kung siya ay tamaan ng diretso, siya ay malubhang na sugatan kung hindi namatay. Higit pa rito, ang depensa ng kalansay ng tao sa 7th Sky ay tumaas ng isa pang antas. Kiyo. Itinulak ni Francis ang kanyang illusion fish lightning arc step sa maximum at pinatay muna ang mas mahihinang skeleton sa malapit bago gamitin ang kanyang lightning wind palm upang labanan ang huling skeleton. Kidlat hangin nagngangalit dragon. Nagdulot si Francis ng paghahalo ng kidlat at hangin at nagpadala ng umuungal na dragon ng kidlat patungo sa balangkas na nasa 7th Sky. Ang mga buto ng kalansay ay naging itim at bitek sa ilang lugar bago bumagsak. Huminga ng kaunti si Francis bago nagpatuloy. Isang skeleton sa 7th Sky at maraming mas mahihinang skeleton ang tataas bawat ilang yarda at napahinto ang mga yabag ni Francis. Sinulyapan ni Francis ang mga libingan at hindi ng ahas na lumipad ng walang ingat. Lamang sa pamamagitan ng pagpunta sa lupa bit ay ito ligtas. Nang makitang dumilim ang kalangitan, bahagyang nabalisa si Francis ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang layunin niya ay magkaroon pa rin ng karanasan sa labanan. Ang mahiwagang lugar sa kanyang harapan ay maaaring naglalaman ng malaking kapalaran lalo na sa loob ng mga puntod, maaaring may mga kayamanan sa loob. Ngunit naiintindihan ni Francis, gaano man siya nagmamadali, wala siyang magagawa. Dahan-dahan natin. Ang estado ng puso ni Francis ay dahan-daang huminahon habang siya ay nakaupo sa lupa at kumakain ng ilang spiritual pill. Nang umabot na ulit sa peak ang energy niya, nagpatuloy siya. Sa huling 30 yarda, ang mga skeleton ay nasa 7th Sky. Dahan-daang gumapang si Francis pasulong, at dahan-daang gumiling sa landas. Ang illusion fish lightning arc ay naging mas matatas at tila umunlad siya sa kung paano gamitin ang lightning inheritance. Sa simula ay halos hindi makalaban ni Francis ang isa o dalawang skeleton sa 7th Sky. Ngayon ay tumaas na ito sa 3 o 4. Ang pagharap sa 4 na kalansay sa 7th Sky ay hindi maisip. Ang lightning inheritance ni Francis pati na rin ang paggalaw ay parehong bumuti at ang kapangyarihan at kinis ng lightning wind palm ay tumaas din. Sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng tunay na labanan ang isa ay bumubuti. Tuwang-tuwa si Francis. Makalipas ang 3 araw. Nagsara si Francis sa huling 10 yarda ng libingan. Sa oras na ito isang mas nakakatakot na balangkas ang gumapang palabas. May sizzle ng silver ang mga buto nito at ang aura na inilabas nito ay maihahambing sa half-step true spirit realm. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis nang magdesisyon siyang umatake muna. Mabangis niyang itinulak ang kanyang lightning wind palm na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ngunit ang kumikislap na silver skeleton ay nagtagumpay sa pagbangon kahit na pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng diretso. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang nagpalipad kay Francis at naging sanhi ng pagluwa ng huli ng isang subo ng dugo. Pagkatapos maabot ang kalahating hakbang na true spirit realm, ang opensa at depensa ay parehong tumaas. Huminga ng malalim si Francis at na-activate ang kanyang bloodline power. True! Kumalas ang Yin Shadow Cloak at naging Asher Trail si Francis na nagbibigay ng paminsan-minsang pagkidlat. Ang kumikislap na silver skeleton ay parang isang maliit na buhawi na pumipilit. Kailangang malaman ng isa sa tulong ng illusion fish lightning arc step at Yin Shadow Cloak, ang bilis ni Francis ay maihahambing sa 7th Sky. Gayunpaman, kahit na sa ilalim ng sitwasyong ito, hindi niya nagawang itapon ang kumikislap na silver skeleton. Kapag ang isang pag-iral ay umabot sa half-step true spirit realm, ang kanilang mga katangian ay tataas ng husto, kahit na ito ay kalahating hakbang lamang na true spirit realm. Bagamat hindi bilis ng flash ang silver skeleton's forte, mas mabilis pa rin ito kaysa sa mga normal na cultivator sa 7th Sky. Pagkatapos lamang lumipad ng 100 yarda ay tumigil ang kumikislap na silver skeleton bago bumalik sa paraan kung saan ito dumating. Nagpakawala ng hininga si Francis tila ang kalansay na ito ay hindi madaling makaalis sa kanilang teritoryo. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, ang mga sugat ni Francis ay gumaling na at ang kanyang enerhiya ay umabot na sa pinakamataas. Bumalik siya para hamanin ang kumikislap na silver skeleton. Ilang sandali pa. Wow! Si Francis ay dumura ng isang subo ng dugo at bumalik.
Isa pang kabiguan. Sinubukan ni Francis ang kabuuan ng 7 o 8 beses na inabot ng 2 araw ngunit hindi pa rin siya ang tugma ng kalansay. Siyempre, ang kanyang lakas ay nadagdagan sa nakalipas na 2 araw na nagpapahintulot sa kanya na makipagpalitan ng ilang mga galaw gamit ang kumikislap na silver skeleton. Halos imposibleng matalo ito. Kung ang kalansay na ito ay may bilis ng normal na pag-iral sa kalahating hakbang na true spirit realm at hindi pinaghihigpitan ng teritoryo, tiyak na ako ay patay na. Sumuko si Francis sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay nakaisip siya ng ideya at kinuha ang Luo Haobai na may kakaibang ngiti. Huminga siya ng malalim at ipinadala ang kanyang bloodline power at true force sa loob ng Luo Haobai. Beng so. 3 Luo Hao arrow na malamig na kumikislap na tumusok sa vital point ng mga buto ng balangkas. Matapos matamaan, humabol ang kalansay ngunit dahil sa lamig na nasa loob ng mga arrow, ang bilis nito ay pinaghigpitan. Si Francis na nakatayo sa markang 50 yarda ay agad na tumakbo palabas ng 100 yarda na teritoryo. Kiyo. Ang 3 Luo Hao arrows ay automatikong bumalik habang ang kumikislap na silver skeleton ay bumalik sa pinanggalingan nito. Hehe. Binawi ni Francis ang Luo Haobai at nagpadala ng isa pang round ng pag-atake patungo sa likod ng skeleton nang bumaba ang bilis ng huli. Malapit na. Nakapaglabas na si Francis ng 10 arrow. Makalipas ang 4 na oras. Ang kumikislap na silver skeleton ay nahulog sa lupa. Kung tutuusin, pinagsama ni Francis ang kanyang bloodline na kapangyarihan sa Luo Haobai at sino man sa kanyang mga arrow ay maaaring magbanta sa mga nasa 7th sky. Para sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Naalis ni Francis ang huling 10 yarda ng lugar na kinabibilangan ng ilang kumikislap na silver skeleton at ilang skeleton sa 7th sky. Sa wakas, dumating si Francis sa harap ng libingan. Nasa harap niya ang 100 o higit pang mga libingan na nakaharap sa gitna na parang nakayuko sa emperador. Miyaw. Umikot ang itim na mata ng maliit na magnanakaw na pusa. Naisip ni Francis na sa personalidad ng maliit na magnanakaw na pusa, tiyak na mayroong maraming kayamanan sa mga libingan. Sa pag-iisip hanggang dito, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata upang mag-survey sa mga kalapit na libingan. Nakikita ng kaliwang mata niya ang mga dingding at nakikita ang sitwasyon sa ibaba. Halimbawa, mayroong isang kabaong at ilang mga bagay sa pinakamalapit na libingan. Gayunpaman, ang mga bangkay sa mga libingan ay pawang makapangyarihang nilalang noong nabubuhay pa. Kahit na sila ay patay na, nagradiated sila ng malalakas na aura na nagpapahirap sa paghinga ng mga mortal. Ang mga bangkay na ito ay pawang nasa true spirit realm noong nabubuhay pa. Hindi nagpadalos-dalos si Francis. Ang mga libingan dito ay kakaiba at masama. Tila nakayuko sila at libing. Kahit sino ay magiging maingat at maingat kung sila ay pumasok dito. Natahimik ang buong lugar, tila naghihintay sa araw kung kailan masasaksihan ng isa ang kanilang nakaraang kaluwalhatian at katanyagan. Makumpirma ni Francis na walang buhay na nilalang dito at walang panganib. Ngunit ang mga kalansay noon ay tiyak na hindi buhay sino ang nakakaalam kung may iba pang mga panganib. Tulad ng pag-aalinlangan ni Francis. Miyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay mabilis na pumitik sa himpapawid bago lumapag sa isang bato ng isang libingan pagkatapos ay tumalon patungo sa gitna. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi inatake sa buong proseso. Walang panganib. Nagulat si Francis ngunit nang makita ang malulutong na kilos ng maliit na pasang magnanakaw, bigla siyang tumibok sa personalidad ng pusa, aabutin ang lahat kung hindi siya susunod na mabuti. 220. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kumidlat ang kidlat sa ilalim ng mga paa ni Francis habang mabilis siyang lumipad sa hangin. Habang nasa himpapawid, tila naramdaman niya ang malamig na aura na nagmula sa mga libingan sa ibaba na tila nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga paa. Biglang lumitaw ang isang nanginginig, mapanganib na pakiramdam, sinusubukang hanapin ang daan patungo sa kaluluwa ni Francis. Ang pakiramdam na iyon ay katulad ng pakiramdam na naramdaman niya noong una siyang tumuntong sa lupa ng mga buto, 10 beses lamang na mas malakas. Pang.
Sa kalaliman ng kaliwang mata ni Francis, umikot ang Azure Abyss at naglabas ito ng tila sinaunang aura. Noon lang nawala ang delikadong pakiramdam. Nanlamig ang puso ni Francis. Ang panganib na iyon ay mas matindi kaysa sa misteryosong balangkas sa Sky Cloud Forest. Parang bigla niyang napagtanto na malamang bawal ang lugar na ito. Ang ilang maikling paghinga ay tila isang siglo. Sa wakas ay lumipad si Francis sa mga libingan at sinabi sa kanya ng instinct na ang panganib na ito ay nagmula sa daan-daang mga libingan sa ibaba. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay dumaong sa field ng halos kasabay ni Francis. Ang lupa ay gawa sa isang misteryosong pilak na kristal na material na kahit ang kaliwang mata ni Francis ay hindi man lang makita ang nakaraan. Mahirap isipin kahit na sa kasalukuyang lakas ni Francis, hindi niya magagawang sirain ang anuman. Ngunit naramdaman ng kaliwang mata ni Francis na ang enerhiya dito ay tila nagyelo. Ang maliit na pasang magnanakaw ay mabilis na tumalon papunta sa gitna ng parang kung saan naroon ang batong altar. Mayroong ilang malalim na hanay ng mga linya na inukit sa batong altar at nang sumulyap siya sa mga ito, naramdaman ni Francis na siya ay nasa walang limitasyong espasyo. Sure! Inikat ni Francis ang kanyang kaliwang mata at kinopya niya ang ukit sa kanyang isipan. Bagamat wala siyang magawa dito, puno ng halaga ang kalaliman na nilalaman nito. Tumalon sa batong altar ang munting pasang magnanakaw at tila natuwa ito ng bahagya. Naisip ni Francis, walang kayamanan kahit saan, kaya bakit ganoon ang kikilos ng maliit na pasang magnanakaw? Tumalon saglit ang munting pasang magnanakaw bago nagpakita ng malungkot na tingin. Hindi ito pinansin ni Francis at pumasok siya sa kwartong bato sa tabi ng altar. Maingat niyang sinuri ang lugar gamit ang kaliwang mata, ngunit wala siyang nakitang senyales ng panganib. Mula nang dumaan sa mga libingan, ang mapanganib na pakiramdam ay nawala, na naging dahilan upang si Francis ay halos tiyak na ang pilak na kristal na parang ay isang ligtas na sona. Sa loob ng kwarto. Kahit saan ay nababalot ng alikabok, parang napakatagal na ng kwarto dito. Mabilis na naskan ng kaliwang mata ni Francis ang mga item na may halaga at hindi nagtagal ay nalock ito sa 3 item, isang maliit na bote, isang flask ng alkohol at isang piraso ng balat ng hayop. Sa katotohanan, lahat ng hindi nabubulok ay mahalaga. Sure. Si Francis at ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng kanilang mga galaw sa halos pareho, ngunit ang kanilang mga layunin ay magkaiba. Unang nilock ni Francis ang 3 bagay sa desk at lumipad patungo sa kanila. Isang patay na insekto ang target ng maliit na magnanakaw na pusa. Bahagyang nagulat si Francis. Nakita na rin niya ang patay na insekto, at hindi nabulok ang katawan nito. Pero obviously, hindi siya interesado dito. Nilamon ng munting pasang magnanakaw ang buong katawan ng insekto, na parang natatakot na kunin ito ni Francis. Hindi ka ba natatakot na ito ay lason? Ngumiti si Francis. Nang dumaan ang kaliwang mata niya sa katawan ng insekto, nakita niyang nababalot ng lason ang insekto. Ang ginawa ng maliit na pasang magnanakaw ay sinok. Labis na nagulat si Francis, kailangang malaman ng isang tao na ang pusa ay hindi kailanman suminok kapag kinain nito ang mga pangunahing kristal na bato at iba pang mga bagay. Mukhang hindi simple ang insektong kinain ng pusa. Pagkatapos ay ibinalik ni Francis ang kanyang mga mata sa kanyang mga samsam. Makinis at transparent ang maliit na bote, halatang hindi ito gawa sa simpleng material. Bukod dito, naglalaman ito ng isang transparent na likido sa loob. Tulad ng para sa flask ng alkohol, ito ay napakabigat at ito ay napakasarap ng amoy, ngunit nang buksan ito ni Francis, walang anumang bagay sa loob. Gayunpaman, ang instinct ni Francis ay nagsabi sa kanya na ang prasko ay hindi simple. Ang munting pasang magnanakaw ay tumitig sa bote at prasko na may galit at pagkadismaya. Ngunit malinaw naman, hindi kayang kumuha ng dalawa ng sabay-sabay ang pusa at hindi nito nagawang talunin ang may-ari nito. Sa piraso ng balat ng hayop ay may 2 linya ng mga salita na tila nakasulat sa napakamadaling paraan. Tungkol sa mga huling salita, lahat sila ay malabo at hindi malinaw. Hindi maiwasan ni Francis na gumawa ng conclusion.
Ang silid na bato ay orihinal na protektado ng isang tao, ngunit isang hindi inaasahang sitwasyon ang lumitaw, na naging sanhi ng pag-alis ng tao at ang bote pati na rin ang prasko ay mga bagay na naiwan dahil sa pagmamadali. Ngunit, hindi nakilala ni Francis ang wika sa balat ng hayop. Hindi ito ang karaniwang wika ng kontinenteng ito. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at nagpakita ito ng kakaibang ekspresyon ng tingnan ng mga mata nito ang dalawang linya. Naiintindihan mo sila. Si Francis ay kalahating naniniwala at siya ay kalahating hinala. Nadama niya na ang maliit na paws ang magnanakaw ay hindi isang anyo ng buhay na kakapanganak pa lamang, ngunit ito ay isang bagay na puno ng kaalaman. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay may mapanglo na hitsura sa mukha nito at ikinaway nito ang mga paa kay Francis. Ang huli ay naglabas ng panulat at papel mula sa kanyang interspatial bracelet. Ginamit ng maliit na paws ang magnanakaw ang dalawa nitong maliliit na paa at hinawakan ang panulat bago isalan ang mga salita mula sa balat ng hayop. Pagkatapos ay tiningnan ni Francis ang nilalaman, ang Three Saints Palace ay naging hindi natitinag sa lugar ng alikabok. Nitong mga nakaraang araw, naakit pa nito ang ilang one-star factions na muntik nang basagin ang Zampa ng 100 libingan. Ngayon, naubos na ang energy ng teleportation array. Aalis muna itong subordinate. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis pagkatapos basahin ito. Nasaan ang lugar ng alikabok? Ang 13 clans ba o ang Northern Continent? Ang one-star factions ay isa pang trail. Narinig ni Francis na binanggit ng unang elder na ang mga puwersa ay nirerango mula 1 hanggang 5 bituin na may 5 bituin ang pinakamalakas. Gayunpaman, 5 star faction ang pinakamalakas na puwersa at naririnig lamang sila sa mga alamat. Ngunit ang mga puwersa ng kontinenteng ito ay tila hindi inayos ng mga bituin. Hindi alam ni Francis kung paano nakaayos ang mga puwersa, ngunit tila alam ni First Elder. Sa huli, isinulat nito ang Curse of 100 Graveses at ginawa nitong maunawaan ni Francis ang paglalagay ng 100 libingan. No wonder nakaramdam siya ng lamig na pilit na umiiwas sa kanya nang pumasok siya sa lupa ng mga puting buto. Ngunit dahil sa kaliwang mata niya, hindi nakapasok ang sumpa sa katawan niya. Higit pa rito, ayon sa nakasulat sa balat ng hayop, ang sumpa ng 100 libingan ay halos masira at ang epekto nito ngayon ay mas mahina kaysa dati. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay maaari ring baliwalain ang sumpa ng 100 libingan, nangangahulugan ito na ang katawan nito ay kakaiba at napakaraming kaalaman para sa pagpasok nito ng diretsyo. Bagamat hindi maintindihan ni Francis kung ano ang ibig sabihin ng karamihan sa mga salita sa balat ng hayop, masasabi niya mula sa salitang alikabok na ang mundong kasalukuyang alam niya ay dulo lamang ng isang malaking bato ng yelo. Nang makitang hindi niya maisip ang mga problemang ito, nagpasya si Francis na huwag pag-isipang mabuti ang mga ito. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa prasko ng alak at bote. Walang laman ang flask, kaya itinapon ito ni Francis sa kanyang interspatial ring. Nang makita ang kanyang kilos, nagliwanag ang mga mata ng magnanakaw na pusa habang tumalon din ito sa interspatial bracelet. Pagkatapos ay itinoon ni Francis ang bote. May manipis na layer ng transparent na likido sa loob ng bote at naramdaman ni Francis ang isang purong enerhiya mula dito gamit ang kanyang kaliwang mata. Mas mabuti pa ito kaysa sa spiritual pills na kinain niya sa clan. Walang pag-aalinlangan, ininom niya ang likido, na umabot lamang sa 20 ng bote. Ang transparent na likido ay bumaba sa kanyang lalamunan at sa kanyang katawan. Kaagad, isang surge ng dalisay at malinis na enerhiya ang napukaw sa loob ng kanyang katawan. Ang dami ng transparent na likido ay kasing laki lamang ng hinlalaki, ngunit naglalaman ito ng malaking halaga ng enerhiya at naglabas ito ng malakas na aura. Ang unang pakiramdam na naramdaman ni Francis ay napuno siya at ang kanyang enerhiya ay napunan muli. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng likido ay nagsimulang gumana sa paligid ng kanyang mga buto, dugo at balat. Ang epekto nito ay higit sa 10 beses na mas mahusay kaysa sa Mero Cleansing Pill. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ay napakakalma o kung hindi ay maaaring malubhang na sugatan nito ang katawan ni Francis.
Pakiramdam ng huli ay paulit-ulit na hinuhugasan ang kanyang buong katawan at gumaling ang ilan sa kanyang mga tinatagong sugat. Kasabay nito, naramdaman niya na nagbago ang kanyang mga buto. Agad siyang naupo ng naka-cross-legged at ginamit ang kapangyarihang ito sa paglinang. Ang enerhiya mula sa likido ay napakadaling makuha. Makalipas ang isang oras, isang layer ng itim, malagkit na likido ang inilabas mula sa katawan ni Francis. Makalipas ang kalahating araw, naabsorb na ni Francis ng buo ang likido, na kasing laki lang ng hinlalaki, at naramdaman niya ang pagdaloy ng kuryente sa kanya. Parang kakakain lang niya ng buo at napunan ang lakas niya. Sa puntong ito, naabot na ni Francis ang rurok ng fifth sky. Ang natitirang kaunting likido lang ang naabot ko sa tuktok ng fifth sky. Huminga ng malalim si Francis at pinigilan niya ang umaapaw na saya sa kanyang puso. Muling tumaas ang kanyang rating sa lugar na ito. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang likidong ito ay tila pagkain lamang ng taong ito at ang paglilinis ng katawan ay dagdag na epekto lamang. Tama, extra effect lang. Unang naramdaman ni Francis ang busog nang inumin niya ang likido, pagkatapos ay naramdaman niyang nagbago ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay at inikat niya ang kanyang tunay na puwersa. Pakiramdam niya ay 2 beses na mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Ang kanyang katawan lamang ay mas malakas kaysa sa mga normal na magsasaka sa fourth sky. Nakakatakot ang epekto ng misteryosong likidong ito, ngunit sa kasamaang palad, may kaunti lang, at ito ay mga labi ng ininom ng ibang tao. Nagpasya si Francis na pagsamahin ang kanyang kaharian at nalaman niyang mas mabilis na ang paglilinang noon. Kung pananatilihin niya ito, ilang araw na lang bago niya natural na maabot ang limitasyon ng fifth sky. Napabuntong hininga si Francis, kaunti lang ang nainom niya ng mahiwagang likido, ngunit nakakagulat ang epekto nito at dapat siyang makontento dito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa interspatial bracelet at nabigla siya sa kanyang nakita. Sa loob ng interspatial bracelet, lasing na ang maliit na paws ang magnanakaw ngunit mas lumakas ang aura nito kaysa dati. Saan nanggaling ang alak? Natigilan si Francis. Alam niyang walang alkohol sa loob ng kanyang interspatial bracelet. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata sa prasko. Ang prasko ay napakabigat at mayroon pa itong ilang natitirang patak ng alkohol sa loob. Saan nanggaling ang alak? Sigurado si Francis na ang prasko ay walang laman noon. He humped coldly at hinailan niya palabas ang munting paws ang magnanakaw. Makalipas ang isang oras, nagbigay ng katotohanan ang munting paws ang magnanakaw at nagbuhos ito ng tubig sa prasko. Hindi nagtagal, nagsimulang magbigay ng mabangong amoy ang tubig sa loob ng prasko. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.